Yes, hello everyone. Good morning. So as of today is may mga tanong po tayong dapat masagot, no? At least aware din po sila sa mga nangyayari sa kanilang mga accounts. So guys, di ko po alam kung taga saang city itong si Sir, but considering na nagtagalog po siya, so possible he is coming from other city. So ngayon po guys, ang concern po ni Sir is nag-top up daw siya ng 100. Then, possible Manila to siya, no? Manila siguro siya. May sumakay daw sa kanya na yung bayad is 175 pesos. Ang binawas daw sa kanya is 45. Okay? So, supposedly, sa Metro Manila, yung commission natin dyan is nasa 15% commission, 16% commission, 17% commission, at saka 18% commission if you are from Manila or other branch. But kung taga Cebu na siya or sa Bano, mga inana. But since Tagalog man siya, so I assume nga taga Manila ni siya. So I'll be speaking Tagalog, Filipino. So ganito sir, since 175 yung fare po niya and yung nakaltas po sa inyo is 45 pesos. So ibig sabihin, yung commission niyo po sir, if 25% po kayo is 43 pesos 0.75. Pero meron man tayong tinatawag na client surcharge and meron din pong VAT sa customer, no? Na kayo yung tumatanggap sa bayad ni customer sa VAT, then i-deduct lang po siya. Since kayong tumatanggap, i-deduct lang po siya sa inyong account. Kaya nga po naging 45 pesos yung na-deduct po sa account nyo. So, di ko alam if aware po kayo kung magkano yung commission ninyo. And sa akin po na side is hindi po ako magi-guilty sa mga ganitong pangyayari. Kasi nga po, palagi ko na pong pinapaliwanag sa inyo na may tendency po talaga na tataas yung commission ninyo hindi dahil pinipirahan kayo. May mga factors tayo kung bakit tataas yung commission. Number one is possible na merong complaint ni customer sa previous customer mo na kailangan po siyang bigyan ng agarang aksyon. Pero tinawagan kayo, hindi po kayo na-contact or hindi po kayo na-reach out ng admin. So, kaya in-invite kayo sa office para mabigyang action agad yung concern ninyo. Number two, possible po na may repeated violation kayo. Sinubukan kayong kontakin para kausapin, para ma-educate, ngunit di po kayo ma-reach out. So yun po yung mga paraan na bakit maging mataas yung commission natin na hindi yung commission na inaasahan natin. So ang gawin lang po natin yan, dalawang factors din po. Una is pwede po tayong mag-send ng feedback sa mismong application natin na ganito yun ang nangyari, tawagan nyo ako, paki-call na ganito ganyan para ma-investigate. Then expect a phone call from our specialist. Now, if gusto nyo na urgent kasi babiyahe kayo, mataas yung commission ninyo para di kayo lugi, pangalawang option natin guys, visit po kayo sa pinakamalapit na office. And di naman po lahat na office na open Monday to Sunday, pero majority po, meron kami mga offices na bukas po from Monday to Sunday. Para pagpasok nyo sa office, if may ever may pila, pero pag ma-assess na kayo agad-agad, matanggal po yan and maging okay po yung account niyo. So again, uulitin ko, pag naging abnormal yung komisyon ng account niyo, kasi alam nyo naman kung ano yung how much po yung normal na commission ninyo. So if may abnormalities, ibig sabihin may problema yung account na need i-settle. So I hope it helps. And if you have any concern related to Maxim service, just comment down below. Thank you and have a great day.